Lumikas na rin ang ilang residenteng hindi sakop ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa Albay. Nangangamba raw kasi sila para sa kanilang kaligtasan ngayong nag-aalboroto ang bulkan. Live mula sa Kamalig, Albay, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea! Connie, kahit hindi pa sakop ng permanent danger zone, kusang lumikas ang ilang residente rito sa Kamalig, Albay na nakatira 7 kilometro mula sa bulkan. 4 na buwan na mula nang inilikas sa Bariw Elementary School ang mahigit 100 residente ng Barangay Kirangay, Kamalig, Albay na nasa 6-kilometer danger zone ng Mayon. Ayon sa barangay, nadagdagan pa ng halos 30 evacuees matapos ang dambuhalang ashfall nung Sabado. Kusa raw silang nagpalikas kahit na nasa 7-kilometer range pa lang sila ng bulkan. Nangamba raw kasi sila sa kanilang kaligtasan at kalusugan, lalo na para sa mga kaanak na senior citizen at bagong silang na sanggol. Pero may iba na kahit pinasok na ng abo ang bahay, hindi pa rin lumilikas sa kabila ng banta ng pag-aalboroto ng Mayon sa kalusugan nila. Sa buong Albay, mahigit 224,000 individuals o lagpas 57,000 families ang apektado ng ashfall. Halos 80 barangay na ang napinsala, karamihan sa bayan ng Ginubatan. Nakapagdala ang FIVOX ng volcanic earthquakes, rockfall events at uson nitong nakaraang 24 oras. Narito ang pahayag ng ilan sa mga residenteng nakausap namin. Hindi yun naman po pwedeng mag-stay din sa bahay pag ganun po. Naligo na sila sa abo. Kung nakasama kaming kasama din tong baby. Buti na iwan kami doon muna sa taas, sa bahay. Sana Lord, huwag nang bumagsak dito. Ihangin na lang kasi yung mga bata kasi yun ang problema namin. Kawa yung mga bata kasi yung abo na sasagap niya. Connie, nakataas pa rin ang Alert Level 3 dito sa Mayon Volcano kaya mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Inasinungalingan ni Executive Secretary Ralph Recto at anak niyang si Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga alegasyong isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa kanilang pamilya. Damay dyan si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola na wala pang pahayag sa mga paratang ni Leviste. Narito ang aking report. Maanghang ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga kaprobinsya at Acting Executive Secretary na si Ralph Recto, CWS Party List Representative Edwin Guardiola at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Alegasyon ni Leviste, inalok siya na Representative Guardiola na samahan sila ng Executive Secretary Recto para magnegosyo sa DPWH. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Mismo si Recto raw, nagmalaki sa kanya na binabarat ng Executive Secretary ang pagbili ng lupa para sa mga dadaanan ng gagawing kalsada. Alegasyon pa ni Leviste, si Garjola daw ang gumagastos para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano para sa nakaraang eleksyon na umabot daw ng bilyong piso. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. Una nang binanggit ng Independent Commission for Infrastructure na isa si Guardiola sa ilang kongresistang may kontrata sa gobyerno. Batid daw ni Leviste na baka hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyong ito laban kay Recto, kaya niya ito isiniwalat. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola.
Agad namang tumayo si Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto, anak ni Governor Vilma Santos Recto, para pabulaanan ang aligasyon ni Leviste. Wala daw personal na interes ni E.S. Recto at Guardiola. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Sa isang pahayag, pinasinungalingan ni Executive Secretary Recto ang mga pahayag ni Leviste. Ang batang kongresista pa nga raw nakiusap sa kanya noong suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya. Naghahanda pa raw ng 400 milyong piso si Leviste para rito pero tinanggihan daw ito ni Recto. Inilok din daw sila ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto, bagay na iniyakan pa raw ng ina ni Leviste na si Senadora Loren de Garda. Tinanggihan din daw ito ni Recto. Pero hindi na raw siya nagkaso kay Leviste bilang respeto sa kanyang ina na dati niyang nakasama sa Senado. Giit ni Recto, wala siyang ghost projects at walang flood control projects. Tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Leviste na tatalupan daw ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Tinawag din niya itong pambansang inventor ng kasinungalingan. Tingin daw ni Recto, ginagawa ito ni Leviste para pagtakpan ng issue ng kanyang mga umunoy ghost solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang tugon dito ni Leviste. Sinusubukan din naming makuha ang panig ni Guardiola. Sa dami ng mga alegasyon ni Leviste, tinangka ni Congressman Terry Ridon na ipa-strikeout sa record ang buong speech ni Leviste. Hindi naman daw kasi pasok sa personal and collective privilege ang mga tinura ni Leviste. Pumalag din si Representative Laila de Lima sa pahayag ni Leviste na lahat ng miyembro ng Kamara ay sangkot sa bayaran sa eleksyon. Pinaamyandahan ni Representative Janet Garin ang motion para ipatanggal lamang ang mga bahagi ng talumpati na walang kaakibat na ebidensya. Sa huli, iniurong ni Leviste ang kanyang pahayag tungkol sa talamak na bayaran at sinabing hindi lahat ng kongresista ganito ang kalakaran sa eleksyon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Tone-toneladang expired na karne ng manok, baka at baboy ang nasabat sa isang warehouse sa Marikina. Inilunsad ang operasyon sa bisa ng search warrant kasunod ng reklamo ng isang nakabili ng karne na gustong isauli ang mga nabili dahil panis na. Nang inspeksyonin ng mga pulis at mga taga National Meat Inspection Service, nadiskubring 2024 pa ang expiry date ng mga karne sa warehouse. Ayon sa pulisya, nasa 17 tonelada ang mga nasabat na karneng galing pa sa iba't ibang bansa. Tinatayang nasa humigit kumulang 4 na milyong piso ang halaga nito. Napag-alaman din ng mga pulis na walang business permit o license to operate ang kumpanyang Foxtrot Meat Trading. Inaresto ang 2 may-ari at 10 tauhan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Food Safety Act at paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Tumangging magpa-interview ang lalaking may-ari. Isang babaeng kasosyo sa kumpanya ang nagbigay ng maikling panayam. Yung attorney na nga po namin, siya na naman din may alam ng details namin. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Bayawan Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nagpapatulog ng kanyang anak ang biktima nang sumugod sa bahay ang bayaw na lasing at nagsisisigaw. Naniningil daw ng utang ang suspect sa biktima. Lumabas naman ang babae pero pagkalapit sa suspect, bigla na lang siyang pinagsasaksak. Nasaksak din ang anak niya matapos subukang umawat. Base sa investigasyon, hindi binayaran ng biktima ang 500 pisong utang dahil ito na ang ipinabayad niya sa kuryente ng suspect na nakikabit sa kanila. Dead on arrival sa ospital ang babae. Sugatan naman ang anak niya. Naaresto sa follow-up operation ng suspect na walang pahayag. Mahaharap siya sa reklamong murder at frustrated murder. 48 bahay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay sa Barangay Carmen nitong Lunes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga tinitinang anggulo ang paglalaro umano ng posporo ng mga bata. Mahigit 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan habang iniimbestigahan ang sunog.
7 senador na ang pumirma sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa issue ng flood control. Ayon kay Committee Chair Senador Ping Lacson, pinakabagong pumirma rito si Senador Raffy Tulfo. Bago yan, nakapirma na rin sa report sina Senate President Tito Soto at mga kapwa-senador na sina Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kailangan ng siyam na pirma sa report para maipresenta ito sa plenaryo. Gayunman, inilahad na ni Lacson ang laman nito sa kanyang privilege speech kahapon na tinawag niyang Chairman's Progress Report. Sa report na ito, 11 reklamo ang inirerekomenda ng komite para magkaroon ng preliminary investigation. Kabilang po dyan ang plunder, graft, malversation, money laundering, direct bribery at iba pa. Hindi na babanggit ng pangalan si Lacson pero naka-flash sa kanyang presentasyon ang ilang inirerekomenda ng investigasyon tulad nina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagpa-interpellate o tumanggap ng katanungan si Lacson sa kanyang privilege speech. Hindi naman daw nababahala sina Villanueva at Estrada sa rekomendasyon ng komite. Patuloy pang kinukuhanan ng pahayag sila Escudero at Romualdez kaugnay rito.